Hello po! Welcome to my YouTube channel. I'm Dinah Tolentino po. So please subscribe. Isi-share ko po sa inyo ngayon ay yung about DSWD medical assistance. Ang nangyari po dyan ay ganito. Noong po last week, may update rules po sila na 1 day process. Yun po yung pinatupad nila. Kapag kumpleto ang requirements mo, punta ka lang sa DSWD Batasan at ipoproseso ang mga dokumento mo sa loob ng isang araw, makaka-payout ka na po. Ibig sabihin, makukuha mo na yung hinihingi yung tulong. Mapa-guarantee letter yan or financial letter. Ngayon po, dahil nga po sa marami ang pumipila po dun sa DSWD Batasan at nalaman po nilang 1 day process, lalo po dumami yung mga tao. Nagpursige po silang magkumpleto ng requirements at nagpursige po silang pumila ng maaga. So, ang nangyari po sa harapan ng DSWD Batasan ay dumami po yung tao. Kasi meron pong nangyayari dun ay daling araw pa lang po nandun na. So, dumami po yung tao dun dahil nga po sa kanilang prosesong 1 day process. So, syempre, mga tao, maganda yun, 1 day process. Ang nangyari naman po sa ibinigay na ganyang proseso ng DSWD, napakaganda po niyan para sa mga kliyenteng humihingi ng tulong dahil hindi na po sila babalik. Hihingi na lang po sila ng tulong basta kumpleto yung requirements nila at isang araw na lang kuha mo na rin naman yung kanilang mga kailangan. Pero, para naman po sa mga nagtatrabaho sa opisina po sa loob ng DSWD, ay sila naman po ay kaawaan natin. Napapagod po sila, napupuyat dahil sa kagustuhan po nilang tumulong at matapos po ang lahat ng kliyente nila na pumasok noong araw na yon at mga sumunod na araw, ay nakaramdam po sila ng pagod. Nakaramdam po sila ng sobrang puyat. Dahil sa dami nga po ng kliyente, tatapusin po nila yun hanggang sa umabot po sila ng daling araw. So, madalit sabi po, unawain natin yung mga opisyal na nagtatrabaho po sa DSWD. Kasi po, kung wala pong magpuproseso sa atin, walang haharap na tauhan ng DSWD, wala pong mangyayari sa atin. Hindi po tayo makakuha ng tulong mula sa kanila kapag po sila mga nagkasakit. Dahil nga po sa dami ng taong pumipila doon dahil sa 1 day process nga po. So, ang nangyari po, yung last week na pinatupad nilang ganung proseso, nabago po yan dahil nga po sila ay sobrang napapagod at napupuyat po, halos abutin silang daling araw matapos lang po yung mga kliyenteng naghingi ng tulong. So, ang maganda naman po dyan sa DSWD, kahit anong dami nyo tatapusin po nila yun. Nga lang po syempre kapag araw-araw ganun po mangyayari, ano na mangyayari sa mga sa mga nagtatrabaho doon. So, kawawa din naman po sila. Sa kagustuhan nilang tumulong, binibigay po nila yung sariling lakas nilang pagpupuyat, sobra naman po. Kaya po, ang nangyari sa kanila ay nag-update rules po sila. Bumalik na naman po sila sa tinatawag na schedule. So, ayan po. Update rules po ng DSWD Batasan. Bumalik na po sila sa dati nilang tinatawag na schedule po. Wala na po yung 1 day process dahil nga po sa ganun na nangyari. Binalik na po nila sa pagpapa-schedule. Kung gusto niyo pong humingi ng tulong, pumunta po kayo doon kay 6 a.m. hanggang 2. Pwede po. Kasi parang ang cut time po niya na alam ko noon ay 3 p.m. Pero wag na po kayo pumunta pagka 3 p.m. Siguro 2 po, mas okay pa makapasok kayo.
Pag may requirements po kayo, punta po kayo doon. Pag incomplete po yung requirements nyo, punta rin po kayo doon. Kasi bibigyan lang naman po kayo doon ng schedule. Ngayon, pag ibinigay sa inyo yung schedule na yun, at may kulang kayong requirements, kailangan po, dala-dala nyo na po yung kulang yung requirements para po ma-processing na po yung papel nyo at makapag-payout na rin po kayo sa araw na binigay na schedule sa inyo. So, yan po ang bagong update rules ng DSWD. Balik na po kayo sa scheduling. So, punta na lang po kayo doon, agahan nyo, para makakuha po kayo ng schedule. Yan po yung importante. Dahil nabago na po. Wala na pong one-day process. Dahil nga po sa pangyayaring, siyempre, intindihin din naman po natin yung mga nagtatrabaho. Hindi naman po pwedeng laging ganun dahil magkakasakat po sila. So, balik po sila uli sa pagbibigay ng schedule. Kaya kung gusto niyo pong humingi ng tulong doon, magpunta kayo doon, kompletuhin yung requirements, magpa-schedule kayo. At kung di man kayo kumpleto ang requirements, pagbalik nyo, kompletuhin nyo para ma-release yung hinihingi yung tulong doon sa araw na in-schedule nyo. At kapag naman po sa araw na in-schedule kayo, puntahan nyo po. Dahil napaka-importante po nun. Yun po yung, kumbaga sa ano doon na po i-release yung inyong hinihinging tulong. So, ilan po yung bagong update rules ng DSWD. Kung gusto nyong humingi ng tulong, kumpletuhin ang requirements, original and Xerox po. Yun na lang po. Yun naman pong requirements ay depende po sa inyong mga pangangailangan hinihingi. Katulad halimbawa ng medicine, o may mga requirements po yan. Katulad ng laboratory, may mga requirements po yan. O, katulad ng hospital bill, may mga requirements din po yan. Sa mga cancer patients, sa mga dialysis patients, may mga requirements po yan. Alam naman po natin yan. Kompletuhin nyo na lang po at ipaserox nyo ang original and copy. At para po, pag lumakad kayo, ay ma-schedule kayo at sa rating na schedule, yun po yung araw ng payout nyo. At kung halimbawa man po mga hospital bill, yun po yung one-day process. Pagka hospital bill po. At saka yung burial po, one-day process po. Hospital bill, burial, one-day process po yan. Pero ito mga medicine, laboratory, transportation, food assistance, yan po ay by scheduling na. Yan na po. So, yan lang po yung may bibigay kong tips sa inyo. At maraming salamat po. Good luck and God bless po. Thank you and subscribe my YouTube channel. Dino Tolentino. At kung gusto niyo pong manood ng mga medical assistance, tips and idea, punta po kayo sa YouTube channel ko. Marami po kayo doon makukuha. Or magkakaroon kayo ng idea kahit papano kung saan kayo pwede pang lumapit. Dahil iyan po yung ginagawa kong mga video. Kumbaga sinishare ko lang po. So, yun po ang maibibigay kong tip, idea. Bagong update rules ng DSWD. Nung last month, ay one-day process. Pero ngayon po, by scheduling na. So, thank you po and God bless.